nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Paul na ikinakasal sa kanyang iniibig na si Sofia. Lahat ay tila isang magandang panaginip at dinala tayo ni Paul sa isang flashback upang ipakita kung saan nagsimula ang lahat. Malalaman natin na ang kwento ay nakatakda noong dekada 90 kung saan si Sofia ay isang sikat namang aawit at si Paul naman ang kanyang obsessed na tagahanga. Isang gabi dumating si Paul sa mansyon ni Sofia, nakabihis ng maayos at may hawak na rosas. Lumabas ang kanyang bodyguard na si Belle na halatang naiinis at dito nalaman na hindi ito ang unang beses na gumawa ng ganitong eksena si Paul. Ipinipilit ni Paul na halatang delusional na siya raw ang kasintahan ni Sofia, ngunit pinaalis siya ni Belle at binyantaan na tatawagan ang mga pulis nang marinig ito. Humingi ng paumanhin si Paul at nagsimulang umalis. Kaya bumalik na rin si Belle sa loob, ngunit ilang saglit pa muling tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Belle ng pinto, nagulat siya nang makita si Paul na may armas, nakatutok sa kanyang sariling leeg, nagbabantang tapusin ang kanyang buhay. Sinubukan ni Belle na pakalmahin siya pero lalo lang nalubog si Paul sa kanyang delusyon at napagkamalan si Belle na si Sofia. Naglabas si Paul ng imahinaryong singsing at nagpropose kay Belle na napilitan na lamang makisakay at tanggapin ang alok. Tuwang-tuwa si Paul at nagsimula ng magplano ng kasal. Habang niyayakap si Belle, ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, singtan ni Paul si Belle. Iniwan itong sugatan at masiglang pumasok sa mansyon. Wala si Sofia sa bahay pero hindi iyon ininda ni Paul. Naglakad-lakad siya sa studio ni Sofia, tumugtog sa kanyang piano at nagbabad sa kanyang bathtub, tila ba nasa langit siya. Samantala si Belle ay nakahandusay sa labas. Critical ang kondisyon hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Habang sa malayo ay naririnig na ang sirena ng mga pulis. Lumipas ang 6 na buwan. Nasa kanyang mansyon si Sofia, nagpapahinga kasama ang kanyang casual na karelasyon na si Rhodes, isang sikat na manlalaro ng basketball. Tinawagan siya ng kanyang assistant na si Kaylor na nagsabing dumating na si Belle sa mansyon. Nakarecover na pala si Belle mula sa kanyang mga sugat at magbabalik bilang kanyang bodyguard. Niyakap siya ni Sofia ng mahigpit. Ipinapakita ang matamis nilang samahan. Sa susunod na eksena, ipinakilala ang isang matipunong lalaking nagngangalang John. Habang naririnig ang tinig ni Paul sa voice-over, hinihiling kay John na kunin ang isang parsela sa post office at maghanda para sa susunod nilang plano. Mukhang sabik si Paul at nagpasalamat kay John sa pagsama sa dakilang paglalakbay na kanilang sisimulan ni Sofia sa gabi. Nagtungo si Sofia at Rhodes sa isang masiglang pub, sumayaw at nagpakasaya sa masayang kapaligiran. Samantala si Belle naman ay nasa bahay ng mabalitaan sa balita na nakatakas si Paul mula sa mental facility kasama ang isa pang pasyente, si Penny. Dahil sa pag-aalala, iniwan ni Belle ang kanyang anak na si Abby sa pangangalaga ni Tia Eleanor at nagmamadaling nagtungo sa mansyon ni Sofia. Samantala masayang nagkita sina Paul at John kasama nila si Penny. Nakasingsira ng ulo ni Paul at ipinakilala niya ito bilang kanyang assistant. Maya-maya bumalik si Sofia sa mansyon. Ayon na rin sa pakiusap ni Belle at laking gulat niya nang makitang may mga pulis sa kanyang bahay. Ipinaliwanag ni Belle na nakatakas si Paul. 2 years na ang nakalilipas. Samantala, makikitang nagmamaneho ang baliw na trio. Sa kalagitnaan ng gabi, napansin ni Penny ang kakaibang mata ni John at ipinaliwanag ni Paul na dulot ito ng parasitic infection, human toe. Sila sa bahay ng isang matandang lalaki. Kumatok si Penny at nagkunwaring sira ang kotse nila upang makahingi ng tulong. Tapos inalok sila ng matanda na tingnan ang kanilang sasakyan habang paimpul namang ngumiti si Penny nang may masamang balak. Samantala, abala si Eleanor sa mga gawaing bahay nang mapansin niya si John na nakatayo sa labas. Kaya't agad niyang tinawagan si Belle at pinayuhan. Itong tawagan ang mga pulis. Inutusan din ni Belle si Rhodes na i-lock ang lahat ng pinto ng mansyon bago siya nagmadaling umalis upang protektahan ang kanyang pamilya. Maya-maya isang bumbling na pulis ang dumating kina Eleanor. Ikinuwento niya ang kanyang nakita. Ngunit minamaliit lang ito ng pulis at sinabing kailangan pa niyang mag-audition para sa isang musical. Kinabukasan, ngunit hindi pumayag si Eleanor na umalis ang pulis at pinilit siyang manatili sa labas upang magbantay. Samantala sa mansyon, isang security guard ang nagmamonitor ng CCTV cameras at napansin ang isang malaking trunk sa labas. Nang lumabas siya upang imbestigahan, biglang nawalan ng kuryente at lumubog sa kadiliman ang buong mansyon kaya dali siyang bumalik sa loob ng kanyang silid. Sa loob ng mansyon, nagsindi si Sofia ng mga kandila upang magbigay liwanag at nag-aalalang. Tinanong siya ni Rhodes kung nasaan ang circuit panel. Pero dahil hindi alam ng medyo slow na mga awit kaya kinuha na lamang ni Rhodes ang mga kandila at nagpasya siyang mag-isa na lamang hanapin ito. Samantala sa loob ng monitoring room, naghahanap ng mga gamit ang guard nang biglang sumulpot si Penny sa kanyang likuran. Agad na dinampot ng baliw na babae ang isang flashlight at sinakta ng gwardya. Ngunit nakalaban pa ito at nagawang sandaling baliktarin ang laban. Sa isang matinding sagupaan, tuluyang nanag si Penny at tinapos ang gwardya gamit ang isang microwave
Samantala nagmamadaling, inlock ni Sofia ang lahat ng pintuan at bintana ng mansyon habang mag-isa. Habang nagsisindi siya ng kandila, mapapansin nating may isang figure na tahimik na nakatayo sa likuran niya. Samantala natagpuan na ni Rhodes ang circuit breaker at muling nabalot ng liwanag ang buong mansyon. Biglang lumitaw si Paul sa likuran ni Sofia at niyakap. Siya nagpaliwanag siya at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya ng matagal. Ngunit sa gulat at takot, itinulak siya ni Sofia at pinaghahampas ng kung anong bagay na nahawakan niya sa kusina. Narinig ni Rhodes na nasa garahe pa noon ang kaguluhan. Tumakbo si Sofia patungo sa front door, kung saan naroon na rin si Rhodes sa kabilang panig. Pero ilang pulgada na lang ang pagitan niya sa latch, kaya hindi niya ito mabuksan sa kasamaang palad. Dinaganan siya ni Paul sa salamin ng pinto, kaya nawalan siya ng malay habang si Rhodes ay walang magawa kundi manood sa kabilang bahagi. Samantala, nakabalik na rin si Belle sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya napansin ang pulis na dapat sanay nagbabantay. Agad niyang inutusan ang kanyang pamilya na mag-impake sapagkat kailangan daw nilang tumakbo papunta sa himpilan ng pulisya. Bumalik muna ang eksena sa 1 minuto bago iyon makikitang nag-iensayo pa ang pulis sa labas para sa kanyang musical audition. Habang abala siya, napansin niya na nawawala ang kadena ng kanyang bisikleta at dito na dahan-dahang lumapit si John sa kanyang likuran. Sinaktan niya ang pulis gamit ang kadena, saka pinagsusuntok hanggang sa tuluyang mawala ito. Pagkatapos, dinala niya ang labi at itinago sa di kalayuan. Balik sa kasalukuyan, sumakay na sa sasakyan si Belle at ang kanyang pamilya, pero laking gulat nila nang makita nilang nandoon na si John naghihintay. Itinutok ni Joe ang kanyang armas kay Belle at pinilit siyang isuko ang kanyang armas. Makaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Sofia at natagpuan ang sarili niyang nakakulong sa kanyang recording booth habang si Paul ay masayang nakaupo sa harap niya. Masiglang nagkwento si Paul tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Sinubukan siyang kausapin ni Sofia. Ipinapaliwanag na siya ay malalim ang trauma. Ibinunyag niya na nawala ang kasintahan ni Paul sa isa sa kanyang mga concert. Kaya tuluyang nabaliw ang lalaki, ngunit tumangging harapin ni Paul ang katotohanan at tinanggihan ang sinasabi ni Sofia na labis nitong ikinainis. Samantala, nagmamakaawa si Belle kay John. Hinihiling na palayain na lamang ang kanyang pamilya at siya na lang ang harapin. Ngunit ikinagalit lamang ito ng higanting lalaki na biglang pinaparada ang sasakyan sa gilid ng daan. Pinababa niya si Belle, pinaluhod sa tabi ng kalsada at walang awang pinaputukan ito dahil sa malakas na tugtog sa loob ng kotse. Hindi narinig ng kanyang pamilya ang putok ng armas. Bumalik si John sa sasakyan at sa pilitang pinapagmaneho si Eleanor papunta sa mansyon ni Sofia. Samantala, ipinakilala ni Paul si Sofia kay Penny. Ipinagmamalaki na marunong din daw itong umawit at tumugtog ng piano katulad niya. Iniwan ni Paul ang 2 babae para magkasundo at nagpunta upang paghandaan ang kasal. Nagbihis siya ng isang magarang suit at binuksan ang isang pakete kung saan nakita ang isang mamahaling punyal. May nakakatakot ng ngiti sa labi. Bumaba siya ng hagdan at sinalubong sina Eleanor at Abby nasa pilit, ang ginawang mga bisita sa kasal. Samantala, ipinakita ni Penny kay Sofia ang wedding dress at pinuri ang kanyang katawan at kutis. Ngunit inihayag din ang kanyang pagkadismaya dahil inaakala niyang mas maganda raw si Sofia sa personal. Sinamantala ni Sofia ang pagkakataon at hiniling kay Penny na kunin ang kanyang makeup, bag sa banyo na ay makakatulong upang gumanda ang kanyang itsura. Agad namang umalis si Penny upang kunin ito. Pagkatapos, mabilis na lumabas si Sofia mula sa recording booth at kinuha ang isang gitara. Nagtago siya sa likod ng pinto, handang umatake sa pagbabalik ni Penny. Ngunit paglusob niya, nagulat siya nang makitang si Rhodes pala ang bumagsak at nawalan ng malay. Sa sala, masiglang sinabi ni Paul kay Abby na gusto niyang maging flower girl ito at pinili na rin ni John ang damit para sa kanya. Ngunit naging curious ang bata sa ingay mula sa isang ball at nagtanong kung may tao ba sa loob. Pinayagan siya ni Paul na buksan ito at laking gulat niya nang lumabas ang matandang lalaki, ang parehong taong tinawagan ni Penny ng tulong bago niya ito inatake. Lumabas na isa pala itong pari na kinidnap ni Paul para magkasal sa kanya at kay Sofia sa isang baliw na seremonya. Samantala, nagising naman ni Sofia si Rhodes at humingi ng paumanhin sa pagkakapalo niya rito. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng maayos, nagkaroon ng matinding sagupaan sina Penny at Sofia kung saan napasubsob si Sofia sa piano. Bigla namang nagpasimulang tumugtog si Penny at inalok pa si Sofia na magduet. Nalabis na ikinagulo ng huli, kumanta si Penny gamit ang napakagandang tinig na nakabighani kay Sofia, kaya hindi niya napigil ang sumabay sa pagkanta. Samantala, nagkamalay muli si Rhodes at nagtaka kung ano na ang nangyayari. Ngunit ilang sandali lang bigla ring tumigil si Penny sa pagkanta at sinampal si Sofia dahil sintanada ito. Tinapon niya ang dalawa palabas sa bukunahing. Nagpatuloy ang kanilang laban at binuhusan ni Penny si Sofia ng isang nakakasunog na bagay. Balak siyang sunugin gamit ang posporo. Ngunit bago niya magawa iyon, inatake siya ni Sofia at bumawi sa pagbuhos ng likido kay Penny.
Sinindihan ni Sofia ang kanyang lighter at habang hinihikayat pa siya ni Penny na sunugin siya, hindi magawang pumatay ni Sofia dahil siya ay isang normal na tao. Pagkatapos, sinuri ni Sofia ang kalagayan ni Rhodes at sinubukang tumawag ng pulis, pero biglang muling sumulpot si Penny at inatake siya. Nagkaroon na naman ng sagupaan na nauwi sa pagkakapasok ng sugatang si Penny sa loob ng recording booth. Ngayon walang pag-aatubili si Sofia. Sinindihan niya ang isang piraso ng papel at itinapon ito sa maliit na bintana ng booth. Sa loob lamang ng ilang segundo nawala si Penny. Habang nanonood si Sofia sa takot at hilakbot, dinala siya ng guilt at tinangka niyang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Ngunit huli na ang lahat. Sa sala naman, sinusubukang kausapin ng pare si Paul, sinasabing delusional ito at wala sa katotohanan ng lahat, pero tumangging makinig si Paul at nagmadaling umakyat para hanapin si Sofia. Samantala, inaalagaan ni Sofia si Rhodes na mahinang ibinunyag na may nakita siyang batang babae noong pumasok siya ng palihim. Nabahala si Sofia kaya iniwan niya muna si Rhodes upang hanapin ang bata. Maya-maya dumating si Paul upang hanapin si Sofia, ngunit imbis siya si Rhodes ang kanyang nakita dahil sa kanyang delusyon. Napagkamalan niya si Rhodes na si Sofia at pinuri pa ito. Ipinakita ni Paul ang kanyang mamahaling daga at ipinagyabang ang kahalagahan nito. Habang nakatulala si Rhodes sa gulat, bigla siyang hinalikan ni Paul. Ikinagulat ng kawawang lalaki. Samantala nasa sala naman si Sofia, kabado niyang tinanong si Abby kung nasaan ang ama nito. Sa isang flashback, ipinakita na si John na iisa ang mata ay hindi tiyak kung patay o buhay ang bodyguard. Lumipat ang eksena sa sumunod na umaga, kung saan natagpuan ni Taylor si Belle na nakahiga sa gilid ng kalsada at ginising ito. Lumabas na gasgas lang pala ng bala ang ulo ni Belle, kaya buhay pa siya. Kinuha niya ang sasakyan ni Taylor at agad na tumungo sa mansyon. Pagdating niya roon, nakita niyang magulo ang buong lugar at walang tao. Nakita ni Belle ang isang imbitasyon sa kasal at napagtantong umalis na ang lahat. Sa susunod na eksena, abala na ang lahat sa simbahan para sa kasal. Patungo rin doon si Belle at daling tumawag ng pulis sa loob ng simbahan. Takot na takot si Sofia na magpakasal sa baliw na si Paul, ngunit sa delusyon ni Paul, napagkamalan niyang iba si Sofia at pinaupo pa ito habang hinihintay ang kanyang bride. Maya-maya nagsimula na ang seremonya, kung saan pumasok si Abby bilang flower girl at nagkalat ng kunwaring mga bulaklak, ngunit napatigil ang lahat ng dumating. Si Rhodes nakasuot ng kasuotan pangkasal. Dumating din si Belle. Kinuha ang kamay ni Rhodes at inihatid siya sa altar. Pagkatapos tinanggap niya ang mga bisita at palihim na iniabot ang isang kutsilyo kay Sofia. Nagsimula na ang seremonya, ngunit pinutol ito ni John at sinabing hindi si Sofia ang bride kundi isang itim na lalaki. Hindi ito pinakinggan ni Paul at pinatahimik pa si John. Itinuloy ng parehang seremonya at idineklara silang mag-asawa. Masayang hinalikan ni Paul si Rhodes at bumalik ang alaala sa unang eksena kung saan ikinakasal niya raw si Sofia. Lumabas na lahat pala ng yun ay kathang-isip lamang ang totoo. Si Rhodes ang kaharap niya matapos ang matagal na halikan. Biglang natauhan si Paul at sinaktan si Rhodes. Dahilan para bumagsak ito. Nagulat ang lahat sa nangyari. Pero sinamantala ni Belle ang pagkakataon para pabagsakin si Paul. Sunod nito ay sinubsob ni Belle ang mukha ni John sa tubig habang pinapanood ni Paul ang kaguluhan. Maya-maya, nilapitan ni Sofia si Paul at kinuha ang kanyang daga. Doon lamang tila natauhan si Paul at Paul Talwell na humingi ng tawad. Ngunit sinipa siya ng malakas ni Sofia sa mukha. Biglang hinablot ni John si Abby at tinutukan sa ulo. Galit niyang inutusan si Belle na ibaba ang daga at ipasa ito sa kanya. Sumunod naman si Belle at nakiusap na pakawalan. Si Abby akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Ngunit nasugatan mang si Rhodes. Nagawa pa rin niyang tapusin diyan. Samantala, nananatiling nalulunod sa kanyang delusyon si Paul. Iniisip na masaya silang lumalakad ni Sofia palabas ng simbahan. Bilang mag-asawa sa huli dumating na rin ang mga autoridad. Tinanong ni Sofia si Rhodes kung gusto nitong subukan ang kanilang relasyon. Pero pabiro nitong sinabi na imposible na dahil kasal na raw siya ngayon. Sa ibang banda ay siniwalat ni Belle kay Abby na iiwanan niya ang pagiging bodyguard dahil napagtanto niyang delikado ito para sa mga mahal niya. Sa huling eksena, ikinulong si Paul sa isang police car pero sa kanyang delusyon. Iniisip niyang nasa limusin siya masaya. Paniyang ikinuwento ang mga plano para sa honeymoon at humiling na ihatid siya sa Hilton. Ngunit agad nabasag ang kanyang ilusyon at nagtapos ang pelikula habang pinagsisisihan ni Paul ang lahat ng kanyang nagawa. Bumagsak sa iyak at hinagpis.